let's move to ano naman, EC and TDS. So, ano po yung EC and ano po yung TDS? Ang EC and TDS is actually related, no? Magkaiba lang sila ng ano. Ang TDS po is total dissolved solids. So, total dissolved solids. Ito po yung total ng number of solids, mga particles ng abono na tinunaw mo. Yun po yung solids na natunaw sa tubig. So, yun po yung count ng dissolved solids na nandun sa tubig. Si EC naman is electrical conductivity. So, electrical conductivity. Kasi kapag ang tubig na pure ay, kumbaga, ang tubig kapag madaming mga elements doon ng tunaw, mga particles, is yung electrical conductivity niya is tataas. For example, ito yung tubig mo. Pagka pure water lang, kumbaga, hindi siya ganun kataas mag-conduct ng tubig or ng kuryente. Yung kuryente po is hindi masyadong mabilis dadaan sa tubig kapag pure water. Pero kapag tinimplahan mo na siya ng abono, so meron na siyang mga nutrients dyan ngayon, madami na siyang particles. Kaya po, tumataas yung EC kapag may abono na kasi mas mabilis na po makatravel yung kuryente dyan ngayon kasi madami ng particles. No? So yun po ang electrical conductivity. Kumbaga yung ability ng tubig to conduct electricity. So yun po. At tumataas po siya kapag madami kang tinimpla doon. Or pag mataas yung TDS mo is tataas din yung EC mo. And ano naman po ang kinalaman dito sa hydroponics? So itong dalawa is, ito po yung tinitignan natin or tinetest natin para makita kung gaano kadami yung nutrients or ano yung level ng nutrients sa tubig natin. So again po, ang EC or TDS ay ito yung tinetest natin, ginagamitan natin mga pang-test para malaman yung level ng nutrients sa ating tubig. Ito po yung tinetest natin, no? Para malaman yung level ng nutrients. Ito po yung EC table. pH EC table. So, ito yung different vegetables natin. Itong first column, lettuce, pak choy, cucumber. So, yan. And meron po tayong pH range. So, yung pH na ideal para sa kanila. And meron din po tayong EC range. So, ito po yung pwedeng maging basis natin. No? Ito po yung magiging basis natin para malaman natin na sakto yung nutrients na andun sa tubig natin. Pag nagtimpla po tayo, example, 0 yung tubig natin, talagang malinis. Pag tinimplahan natin ng abono, dapat po, pag lettuce yung tanim mo is papasok sa range na to, 0.8 to 1.2. Or kapag millisiemens naman is 800 to 1,200 ms, no? And kapag ppm naman, actually itong EC tsaka ppm is, or itong ppm po is, ito po yung unit ng unit ng TDS or total dissolved solids. Huwag po kayo malito. Si ppm is, ito yung unit ng TDS. Okay? And actually, pwede mo lang itong i-convert itong dalawa. Or ppm 500 scales. Depende po yun sa device na gagamitin nyo. Pero convertible po siya. Example, si ppm na 500 scale. So, 400 ppm, ilan po siya sa AC? So, 400, divide lang po natin yun ng 500. So, 0.8. So si 400 ppm sa 500 scale na device is 0.8 siya na AC. So, ito po yung conversion niya. Sa 700 scale naman, pwede mo din siyang i-convert. So, si 560, divide mo ng 700 ngayon, ang lalabas po ay 0.8 also. So, yan, convertible po siya. Kaya pag nag-test po kayo ng nutrient level is, it's either EC or ppm yung gagamitin nyo. Wala po yung problema. Pero mostly, para madali, EC po yung ginagamit. No? EC po yung ginagamit para mas madali siyang i-measure. Pero either man EC or ppm yung gagamitin, no? Okay lang po yan. So, pwede po yung i-convert. Yan po. So, wala po siyang problema.